Popost sila ng mga ganyan, apply now, send PM. Bakit po kayo nagpursige para posible makapag-abroad? Para lang po sa 3 kong anak, yun lang sir. Paano mo ma'am nabayaran ang 600,000 at napakalaking halaga nun? Binenta ko po kasi yung bahay namin, sir. Dahil lang dito sa kailangan mong bayaran ng 600,000, kaya mo ibinenta yung bahay niyo. Yes sir, para sir sa pangarap ko na nauwi lahat sa scam. Andre Piros, Christina Piros, may tao na lumapit sa amin dito, sagutin nyo. Kahit harapin nyo man lamang. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Kayo po ay lumapit sa aming tanggapan dahil kayo po ay pinangakuan na makapunta ng abroad sa bansang UK. Paano nyo po nakilala itong umano'y mag-asawang Paul at Christina? Yun, sir. May mga post po kasi si Paul, tapos si Christina din sa Facebook. And then, meron pong kaibigan ko na nagbigay po talaga ng, nagsabi po na legit daw po nagpapaalis. Ngayon po, nag-send na po ako ng message sa kanila. Yun, pumayag naman po. Tapos, hindi ko rin po akalain na scammer po pala. Okay. Hindi po. Itong Facebook post nila, ito ba yung nanggaling sa kanilang personal account or meron silang page na minamanage itong mag-asawa? Popost sila ng mga ganyan, apply now, send PM. Pagkatapos, ito namang kaibigan mo na nagsabi sa yung legit, paano niya daw nasabi na legit itong mga to? 2022 po, 2023, yung isang kaibigan niya rin po is napaalis po. Mhm. Kaso nga lang po, yung mga hindi niya na po nalaman ng 2024, 2025, lahat na po, in-scam po nila yung lahat ng aplikante. Nahikayat ka, kaya kinausap mo. Ngayon nag-message ka sa kanila? Yes, sir. Anong sinabi mo sa kanila? Yun, Na interesado ka magtrabaho Yes po. abroad? Anong... na willing mag-a-apply po ako regarding po sa ino-open nila na working abroad nga po ng UK. Then sabi naman po nila, sige po, tutulungan po nila ako. And then yun, inano po nila yung processing kung paano po mangyayari. Then yun, asking nga po is 600,000. Gusto ko muna ma'am alamin kung meron bang dadaanan daw na agency. Wala po, direct hired po, sir. So parang ang nangyayari, sila ang nag-aahente ng mga tao na pwede i-refer sa mga kumpanya abroad. Then wala ng foreign recruitment agency, wala ng local recruitment agency dito sa Pilipinas, diretso ka na lang doon. Yes, sir. Ano naman yung naging usapan ninyo? Ano ba dapat magiging trabaho mo doon? Ano ba dapat yung inyong gagawin? Ano ba napag-usapan ninyo? Yun, sir. Ang entry ko po talaga, sir, hairdresser po. Okay, hairdresser. Gano'ng katagal ang inyong kontrata dapat? Sabi niyo, sir, 2 years lang daw po. May napangako ba sa iyo na sahod or itong matatanggap mo kada buwan kaya mas lalo kang nahikayat? May nabanggit ba ganun? Meron naman, sir, mga 200,000 daw po sa isang 200,000 pesos Yes. a month ang pwede mong posibleng kitain daw. Yes, sir. Ngayon ma'am, matanong ko lang, bakit po kayo nagpursige para posible makapag-abroad at magsilbi bilang isang hairdresser? Para lang po sa 3 kong anak, yun lang sir. Para sa 3 mong anak. Sorry po. Sige, okay lang ma'am. Itong 3 mong anak, ilang taon na ba itong 3? From panganay, gitna, bunso? Yung panganay ko sir is 15, yung pangalawa ko po is 7, din yung bunso ko po is 5. Okay. So, Sorry. sa kadahilanan na itong mga anak mo ay kahit papano lumalaki na at mas lumalaki ang kanilang pangangailangan, parang napilitan ka na tanggapin yung trabaho na yan. Yes sir. Matanong ko, anong petsa ka lumapit dun sa mag-asawa umano'y ahente? February, sir, 2025. Okay, February 2025. Kailan ka ma'am nagkaroon ng problema or pagdududa sa kanila? Yung last, sir, May, first week na, sir, yun po. Nag-start na po akong Kailan? scam po. Last year po, May 2025. Okay. Bakit? Kasi po, dapat po may appointment na po na visa biometric daw po dito May 27. Kaso po, wala po silang maibigay sa akin na documents po. So, walang documents na hinihingi mo. Yes. Kailan mo ma'am nakumpleto yung bayad? Yung May din, sir. After po nung mag-i-start na daw po yung biometric, kailangan ko na daw po i-fully paid. Paano mo ma'am nabayaran ang 600,000 at napakalaking halaga nun? Yes. Binenta ko po kasi yung bahay namin, sir, sa Cavite, sir. Pinasalo ko siya. Then, yun po yung ginamit ko, sir, na pera. So, binenta mo yung bahay mo para lang dito sa transaction na to? Yes, sir. So, hindi sa dahil may iba ka pang agenda bagkos dahil lang dito sa kailangan mong bayaran ng 600,000 kaya mo ibinenta yung bahay niyo. Yes sir, para sir sa pangarap ko na nauwi lahat sa scam. So, nangyari ma'am,
dahil sobrang nagtiwala kayo, nagbayad kayo ng 600, tapos wala nangyari. Yes, sir. Paano kayo nag-usap regarding dun sa concern mo? Kasi nagdududa ka na eh. So, paano mo sila kinausap? Yun, sinabi ko sir na i-refund ko na lang po yung ano po, pinadala ko sa kanila through MoneyGrams. Pumayag naman po siya na i-refund po. Pero po, hanggang sabi lang sir, nag-email din po siya na ibabalik daw yung pera. Pero hanggang ngayon po, wala sir ni peso. Meron ka bang iba pang pinangahawakan ang posibleng dahilan kung bakit ka nagkaroon na ng pagdududa dito sa mag-asawa? Yes, sir. Kasi po, sinerch ko, sir, yung pangalan nila sa internet. Ang dami pong lumabas na mga, sir, mga post doon na ibang nabiktima niya po, na legit scammer daw po yung mag-asawa. Aside doon, ma'am, kasi sinasabi nila na direct hire daw umano doon sa ibang bansa. Sinubukan mo ba i-reach out din itong company na ito para malaman yung legitimacy kung talagang sila ay ahente doon? Yes sir. Nag-try pa akong i-email yung sinasabi po nilang sponsorship, sponsorship sa akin. Kaso nag-reply po na wala pong Paul Peros. Sinasabi ng kumpanya, ito, hello, our legal team has just confirmed that the attached certificate is not issued by our company. It does not exist. Additionally, we are unsure who Paul is among our staff. Could you please stop contacting our office? Okay. So, talagang hindi nila ina-acknowledge itong tao na ito. Tama ba? Yes, sir. Lumapit ka dito sa aming tanggapan. Ano bang gusto mong mangyari? Gusto ko sana, sir, kasi wala na pong way. Gusto ko sana, sir, mapadeport sila. Pa-deport? Bakit pa-deport? Dahil nasa ibang bansa sila. Yes po, nasa UK po sila. Ang Para gusto po mo wala na mangyari, pong mapabalik mabiktimang sila dito. ibang Pilipino. Kasi po hindi naman na po ako umaasang ibabalik yung pera ko kasi puro pangako po sa 1 taon na. Ganito, meron tayong statement na sinubukan natin kausapin itong kabilang panig pero sa kadahilanan, hindi sila sumasagot sa kahit anong tawag. Itong si Paul Andre at Christina Piros, hindi sumasagot sa kahit anong tawag at hindi man lang sumasagot sa kahit anong mensahe ng bitag. Hindi rin ngayon makakapagpadala ng mensahe ang bitag sa kanila through Messenger at hindi na mahanap ang kanilang account sa Facebook. Best assume na parang blinak na kami dahil nagre-reach out kami sa kanila. Now, with that said, ang gusto ko lang sabihin dito sa mag-asawa, ibinenta niya ang kanyang bahay para lang dyan sa pangako ninyo at hindi nyo tinupad at merong siyang ebidensya dyan. Abay, may problema. Kasi unang-una, gusto ko lang muna tignan at sabihin sa inyo, kayo ba ay currently Filipino citizen pa rin? Kasi kung currently Filipino citizen pa rin kayo at umano'y pabalik-balik kayo ng Pilipinas, baka mamaya magkaroon kayo ng problema sa pagpunta ng ibang bansa dahil magkaroon kayo ng record. Dahil hindi lang daw si ma'am itong may problema, bagkus marami pa daw silang iba na naloko ninyo. Ano bang meron tayong information, ma'am, regarding dito sa mga tao na ito? Itong si Christina Piros at Paul Andre Piros. So far po, tiningnan po natin yung kanilang records. Wala po tayong nakitang any derogatory records. So mukhang wala po silang pending na mga kaso. Initially, dun sa ating pagtingin po, wala silang derogatory record. And sila po ay mga Filipino national. And yun nga pong naikwento ng ating biktima, it's the same story that we've been hearing po sa mga ilang nabibiktima po ng illegal recruitment. That's why ito po talaga, tingin natin, magandang i-pursue po nila upang maibalik po sa kanila ang karampatang salapi po nila. Ma'am, as part ng Bureau of Immigration, ano pong posibleng may rekomenda natin na advice para dito kay ma'am at para dun sa mga nanonood regarding similar cases? Kasi iisipin nila, ma'am, na parang, hopeless na to, mahirap na yan, nasa ibang bansa. Pero anong power po at magagawa ng ating Bureau of Immigration? And then we could possibly contact DFA also as well regarding this. Ano po, ma'am, yung posibleng pwedeng remedy para ang mangyari is pag alis nila or pagbalik nila dito sa bansa natin, anong posibleng dahilan na mapigilan din sila sa pag-alis ng Pilipinas muli? Well, directly po hindi sila under natin since they are Filipinos outside the country. What our complainant po can do is maaari po silang mag-file ng case laban po dito sa mga individual na ito. With the filing of the case, we also recommend po na i-request na po nila sa korte ang whole departure order o kaya po kung makakapag-issue na yung korte ng warrant of arrest, mas maganda.
Kasi kapag hold departure order po, pipigilan lamang po natin yung pag-alis nila ng bansa. But with the warrant of arrest, if they are found arriving or departing anywhere po, they will be turned over to the police para ma-implement po yung warrant of arrest. Yun po yung nagiging procedure natin. And also, in relation to her story, ang amin po talagang advice, dahil nakikita po natin, it's the same trend sir, Yeah. with the other illegal recruitment victims. Let's be wary of those na nakakausap po natin on social media. Lalo malaking halaga ang hinihingi. If we want to work abroad, wala pong problema, but we have to go through the legal means to the Department of Migrant Workers. Okay. Kailangan talaga ng guidance ng DMW, especially na napakalaking processing fee. Kahit sino magugulat, 600,000 ba naman ang babayaran Yes. para dun sa ibang bansa. Usually, kung agency ka naman ay dadaan, na minimal na lang yung magiging expenses mo, mostly on requirements lang. Magandang mamang advice ninyo na kahit sino, when it comes to a big amount, magduda. Yes po, ang lagi ko nga binibiro parang yun dun sa gamot na commercial, wag mahihiyang magtanong. Andyan po ang resources ng lahat po ng ahensya ng gobyerno. Maaari po kayong magtanong if you are seeing offers. Sometimes it's too good to be true. Mag-ingat po tayo, magtanong po tayo, and we can do our research para maprotektahan din po natin yung mga sarili natin from these scammers. Kasi naglipa na po yan, playground po nila ngayon ng social media dahil napakadali pong mag-deactivate, mag-block, magtago Yes. on social media. Tama ba, ma'am? Kapag, let's say, may case, they are also required by the court to attend kasi meron silang kaso at sila ay Pilipino pa rin. Tama ba? Kailangan po, pag mayroon silang kaso, haharap po sila or ang kanilang counsel, and the court can issue the action to prevent their travel by issuing a warrant of arrest or a hold departure order. Okay. So, ma'am, narinig mo from Bureau of Immigration mismo kung anong dapat hakbang ang pwedeng gawin para posible mas lumiit ang pagkilos nila. Sasabihin ko na lang dito kay Paul Andre Piros, Christina Piros, may tao na lumapit sa amin dito, sagutin nyo. Kahit harapin nyo man lamang. Good luck sa inyong dalawa. Pero, again, nandito lang kami kasama ng ibang mga complainant. Kami nagpapasalamat sa inyo. After this, mag-usap tayo para doon sa mga susunod mong steps na pwedeng gawin. Okay, ma'am? Okay, maraming salamat, sir. Alright. Maraming salamat din sa iyo.